Pumasok na ako ha. Ay sige lang, Mare. Kaya pala pagdaan ko kanina sarado. Namalengke ka pala ng mga paninda mo. Oo, maaga akong umalis kanina. Inarkila ko na nga lang si Mang Pilo para maaga rin akong makabalik. Akala ko nga magsasara ka na. Halos wala kasing laman tong tindahan mo. Plano ko na nga magtayo Loka, alam mo naman na ilang araw nang walang tigil ang ulan Ang hirap kayang mamalengke kapag umuulan. Alam ko naman yun. Siya nga pala, nabanggit ni Aling Baby na meron daw contractor ang uupa sa 2 unit niya. Mga construction workers daw ang titira. Talaga? Oo, kaya sigurado na buhay na naman tong tindahan mo. Sana nga no. Ilang buwan na kasing mahina ang kita ng tindahan Alam mo naman na dito ko kinukuha ang mga panggastos ko. Kaya nga siguro dito napadpad yung contractor na yon para matulungan ka sa tindahan mo. Sigurado naman na dito bibili ang mga yon dahil ito lang ang pinakamalapit na tindahan. Ay, salamat sa balita mo. Alam mo naman na ikaw lang ang nakakausap ko dito Bawasan mo kasi ang pagsusungit mo. Mabait ka naman dati Dapat ibalik mo yung ganung ugali mo. Mabuti na yung ganito ang pagkakakilala sa akin ng mga tao para hindi nila ako utu-utuin na mangungutang. Ay, malaki talaga ang ginawa ng mga kapatid mo para magbago ka ng ganyan. Wag na nga natin silang pag-usapan pa. Hindi pwedeng hindi natin sila magiging topic, no? Alam ko hanggang ngayon, may sama ka pa rin ng loob sa mga kapatid mo. Wala naman na akong magagawa Ayoko na lang isipin ng mga nangyari. Okay, pasensya na kung napainit kong ulo mo. Lagi naman Tuwing pupunta ka na lang dito. Ilang beses na kasi kitang sinabihan na wag mo nang babanggitin ang mga yon. Sobra ka naman. Hindi na nga ako pupunta dito ng madalas. Mabuti pa nga. Inaabala mo ako Kita mo ang dami ko pang gagawin. O sige na, hindi na kita aabalahin. Alam ko mag-aayos ka pa ng mga paninda mo. Maglalaba rin nga pala ako. Tambak na ang madudumi naming damit dahil hindi nga ako makapaglaba. Marami ka rin palang gagawin Inuna mo pa ang makipagkwentuhan sa akin. Maiwan na kita ha. Sa ibang araw na lang tayo magkwentuhan. Bawat tao may pinagdadaanan na madilim na kahapon. Minsan ito rin ang dahilan kung bakit nagbabago ang ugali ng isang tao mula sa pagiging mabait na ngayon sa pagiging masungit. Mapagpalang araw, Miss Gwen, at sa lahat na masusugid niyong taga-subaybay sa inyong channel. Ako nga pala si Helen, 50 taong gulang at isang matandang dalaga. Taga-Butuan talaga ang aking mga magulang. Pero dito na kami sa Morong Rizal lumaki at nagkaisip na magkakapatid. Dati rin akong OFW sa Dubai. Nang makapagtapos ang mga kapatid ko, umuwi na ako para sana makasama sila. Pero hindi pala pareho ang mga gusto namin. Ano na naman ang kailangan mo? Ate, baka pwede akong makautang sa'yo kahit isang sardinas. Kinapos kasi kami Di ba matagal mo nang alam na hindi ako nagpapautang sa tindahan ko? Kung pauutangin kita, malalaman ng ibang tao na ako mismo ang bumali sa sarili kong rules dito sa tindahan. Hindi ko naman ipagkakalat na pinautang mo ko. Sige na naman ate Kahit na. Huwag kang makulit. Maawa ka naman ate. Kanina pa kasi hindi ko makain ang pamangkin mo. Sana kasi, bago ka pumasok sa buhay may asawa, iniisip mo sana ng ilang libong beses kung masarap ba ang buhay na yan. Huwag mo na akong sermonan ate. Hindi naman nakakabusog yan Alam mo palang hindi nakakabusog Pumunta-punta ka pa rito. Alam mo namang sermon lang ang mapapala mo sa akin. Kahit ba naman sa akin ang sungit mo? Hoy Karen, masungit ako sa lahat. Wala akong pinipili kahit kapatid pa kita. Sige na naman ate, babayaran ko rin naman sa Sabado pag sahod ni Sid. Sinabi nang hindi ako nagpapautang Umalis ka na nga at malapit na rin ako magsara. Sige ate, salamat na lang. Teka lang Karen. Pauutangin mo na ba ako Hindi. Meron akong tirang ulam kanina. Ibibigay ko na lang sa'yo. Salamat ate ha.
Akala ko matitiis mo ko eh. Pasalamat ka at naaawa ako sa anak mo. Ano nga palang ulam ang ibibigay mo? Pwede ba akong pumasok sa loob? Diyan ka na lang sa may pintuan. Bakit kailangan mo pang pumasok? Sige ate, dito na lang ako sa may pinto maghihintay. Iniwan ko na muna sa may labas ng pinto ng bahay si Karen. Habang pumunta ako sa kusina at kinuhang ulam na ibibigay ko sa kanya. Nang makita ko ang saging sa mesa na malapit ng mabulok, kinuha ko na rin at isinama ko sa ibibigay ko sa kapatid ko. Salamat ate may kasama pang saging. Huli na yung paghingi mo sa akin ng ulam. Magkaroon naman kayo ng hiya ng asawa mo. Oo ate, sige uwi na ako Baka hinihintay na ako ng mag-ama ko. Baka isipin kung saan pa ako nagpunta. Napapailing na lang ako habang nakasunod ang tingin sa papalayo kong kapatid. Kahit lagi ko siyang nasusungitan at napagsasabihan ng masasakit na salita, bumabalik pa rin siya dito sa bahay. Yun nga lang kapag may kailangan lang sa akin. Bunso si Karen sa aming magkakapatid. Saktong graduation niya nang umuwi ako. Ganun na lang ang gulat ko nang makita ang malaki niyang tiyan. Kahit nakapagtapos siya para pa rin gumuho ang mundo ko. Umasa kasi ako na susuportahan din nila ako ngayon nakabalik na ako. Kahit ang iba naming kapatid parang malaking dalahin ako sa kanila noon. Masakit sa akin dahil wala na akong silbi sa kanila. Pabigat na ang tingin nila sa akin. Oh, Mare, bakit hindi ka pa nagsasara ng tindahan mo? Magsasara na rin ako maya-maya. Saan ka nga pala galing? Galing ako sa bahay ni Mang Simeon. Binalikan ko yung langis na ginawa niya. Para saan naman yun? Paano, yung inaanak mo, napaglalaroan na naman ang hindi natin kauri. May nakikita daw siya sa may eskwelahan nila na maitim na tao. Baka naman may ibang sakit ang anak mo. Mabuti rin, napapatingnan sa doktor. Okay na naman na siya. Napagaling na ni Mang Simeon. Ewan ko ba sa'yo? Nakapag-aral ka naman pero nagpapaniwala ka sa matandang yun. Ano naman ang masama kung maniwala kay Mang Simeon? Totoo naman na magaling siyang manggagamot. Mas mabuti pa rin kung sa doktor magpapagamot, no? Kanya-kanya naman tayo ng paniniwala Kung wala kang bilib doon sa matanda, nasa iyo naman yun. Oo nga. At hindi na mababago ang paniniwala ko. Ang mabuti pa magsara ka na. Wala namang bibili niyan Oo, magsasara na nga ako. Siya nga pala, Jelay. May itatanong ako sa'yo. Ano yun? Di ba, malapit lang sa bahay niyo sina Karen? Nakikita mo ba sila? Oo. Nakakwentuhan ko pa nga ang kapatid mo Minsan nang hiram siya sa akin ng pera pamasahin ng asawa niya na papuntang trabaho. Hirap nga talaga sila sa buhay, no? Oo, pero sabi niya nakakaraos naman daw sila. Kasalanan naman niya kung bakit ganun ang buhay niya Alam ko na may tampo ka sa kapatid mo, pero pinili niya ang buhay niya ngayon. Na ano? Na maging mahirap? Sa dami kasi ng pwede niyang magustuhan. Sa isang tambay pa na walang tinapos. Wala na tayong magagawa. Siya ang minahal ni Karen May kailangan ka pa ba? Magsasara na ako wala na. Sige na, magsara ka na. Uuwi na rin ako. Saktong naisara ko na ang tindahan nang matanaw ko si Lucas. Kilalang lasinggero sa lugar namin. Mukhang lasing siya dahil pasuray-suray ang lakad niya. Siguradong mangungutang siya ng alak gaya ng lagi niyang ginagawa. Hindi ko naman siya binibigyan kahit nagwawala siya. Ilang sandali pa naririnig ko na ang boses niya. Malakas na tinatawag ang pangalan ko. Helen! Helen, alam kong gising ka pa. Bukas pa ang ilaw mo Labasin mo naman ako rito. Kailangan ko ng alak Huwag kang mag-alala, bibili ako. Helen! Narinig mo ba ako? Uy! Pinatay ko na ang ilaw sa sala. Lalo naman nilakasan ni Lucas ang pagtawag niya.
Alam kong nakakabulahaw na siya sa mga kapitbahay namin pero wala akong pakialam. Sana ireklamo siya sa kapitan namin para maturuan ng leksyon. Kinabukasan kung gaano ko kaaga nagsasara sa gabi, sa araw naman maaga akong nagbubukas. Gusto ko kasing nauunahan ng sikat ng araw. Nag-aayos na ako ng mga paninda na magsidatingan na mga construction worker na maaga ang pasok. Nung bandang tanghali, dinumog naman ako ng mga mangungutang. Hindi na raw sila makautang sa kabilang tindahan. Kaya nagbabaka sakali na makakautang sa akin. Kaya siguro kayo hindi na nakakautang dahil makukunat kayong magbayad. Wala kayong mahihita sa pagpunta nyo rito. Umalis na nga kayo dahil kahit paulit-ulit kayong magmakaawa, hindi ko kayo pauutangin. Walang nagawa ang mag-ina at isang lalaki na umalis na lang sa tapat ng tindahan ko. Itinuloy ko naman ang pag-aayos ng mga paninda na pinadeliver ko ng araw na yon. Parating naman si Jelay na nakasalubong pa ang tatlo. Alam naman na hindi ako nagpapautang. Sige pa rin ang punta rito. Mukhang bad trip ka na naman Paano kasi? Dinayo na naman ako ng mga mangungutang. Yung bang nakasalubong ko? Mga tenant yan doon kina Aling Rosa. Hindi na raw kasi sila nakakautang doon sa kabilang tindahan. Wala na talaga sila mauutangan dahil nagkasakit si Lola Maria. Walang mag-aasikaso sa tindahan niya. Wala na ngang kalaman-laman Sana pinautang mo na lang ang mga yon. May mga trabaho naman sila kaya makakabayad sila sa'yo. Sabi mo nga, mga tenant lang dito. Paano kung bigla nila akong takasan? Sige nga. Hindi naman siguro. Mababait naman sila Magaling daw magbayad ang mga yon, sabi ni Lola Maria. Ay nako, mahirap na no. Sariling kadugo nga natin niloloko tayo. Ibang tao pa kaya? O sige na, huwag ka na magalit. Hindi ka naman nagpautang Wala ka sigurong ginagawa sa inyo no. Kaya nandito ka na naman. Nakakainip din kasi. Minsan nalulungkot din ako Kung naiinip ka, bakit hindi ka magtrabaho? Ayaw ng pare mo. Gusto niya sa bahay lang ako at sila lang ng mga bata ang aasikasuhin ko. Kung sa bagay nga, kaya naman niyang ibigay ang pangangailangan niyo Si Mang Lucas, parating. Isa pa ito. Parang timang kong makatawa. Helen, alos mamaos naman ako sa kakatawag sa'yo kagabi Bakit hindi ka man lang sumasagot? Dumating po kayo, sarado na ang tindahan ko. Kapag ganon, hindi na talaga ako humaharap. Sana man lang sumagot ka. Narinig mo naman ako Sa ayaw kong sumagot Hindi ko naman obligasyon na kahit nagpapahinga na ako, pagbibilhan ko pa rin kayo. Buti sana kung bibili kayo. Uutang lang naman. Kaya ka tumandang talaga dahil sa ugali mo Lahat na lang sinusungitan mo. Ano ngayon, ha? Nako, Mang Lucas, mabuti pa po umalis na lang kayo. Pagpasensyahan niyo na lang din po ang kumare ko. Masama lang po ang gising niya. Hoy, Helen. Huwag mong ubusin ang pasensya ko Baka sa susunod hindi na kita matansya. Diyan na nga kayo. Ang kapal naman ng mukha mo para takutin ako. Hayaan mo na siya. Hanggat maaari iwasan mo na lang ang taong yun. Dapat nga maging mabait ka sa kanya Bakit ko naman gagawin yon, Aber? Kita mo nga Akala mo kung sino. Hindi kasi maganda ang naririnig ko sa taong yan. Kung sasabihin mo na may criminal record ang taong yan, maniniwala ako sa'yo. Nasa itsura naman niya Pero hindi ako natatakot sa kanya. Subukan lang niyang pasukin ako rito sa bahay ko. Sa aming dalawa, siya ang sinisiguro kong magiging bangkay. Ikaw talaga. Sobrang tapang mo. Kailangan ko maging matapang. Dahil wala namang tutulong sa akin, kundi sarili ko lang din. Oo nga, alam ko naman yun. Pero hindi yun ang dahilan kaya kita pinapaiwas kay Mang Lucas. Ano ang dahilan pala, ha? Baka kasi hindi ka maniwala sa akin Kahit na, sabihin mo pa rin. Ang sabi, si Mang Lucas daw may alam sa itim na mahika, yung sa kulam at barang. Sus, saan mo naman nalaman yan?
Yan ang usap-usapan dito. Ay naku, kalokohan lang yan. Baka siya mismo ang nagpapakalat niyan para katakutan siya ng mga taga rito. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Ang sa akin paalala lang. Tsaka bawasan mo nga yung pagsusungit mo. Baka yan pa magpahamak sa'yo eh. Kaya lang naman ako nagsusungit dahil sa makukulit na bumibili Kahit naman kasi maayos ang pagsasalita ng mga tao galit mo pa rin silang kausapin. Ganito na ako Hindi ko babaguhin ang sarili ko para lang sa kanila. Alam naman natin na hindi ka ganyan dati. Nagbago ka lang dahil sa mga ginawa ng mga kapatid mo. Kung wala ka ng kailangan sa akin, mabuti pa iwan mo na ako. Marami akong gagawin Hanggang ngayon kasi may galit pa rin dyan sa puso mo. Kaya ayaw mo pa rin silang nababanggit. Nagkunwari na lang ako na abala na ako sa pag-aasikaso ng mga paninda ko. Hindi ko na rin tiningnan ang pag-alis ni Jelay. Para kasing biglang bumigat ang pakiramdam ko sa huli niyang sinabi. Habang pauwi, napapaisip naman si Jelay tungkol sa akin. Malapit na siya sa bahay nila nang maisipan niyang dumaan sa bahay ni Karen. Malapit lang kasi ang inuupahan nito sa tinitirhan nila. Tijalay, buti na padalaw ka. Pasok ka. Akala ko kung sinong magandang nasa pintuan Wala kasi ako magawa sa bahay. Bakit hindi ka pumunta kay Ate Helen para makipagkwentuhan? Galing na nga ako dun. Marami kasi siyang gagawin kaya umalis na ako. Baka naman pinagtabuyan ka na naman ni Ate Helen. Hindi pa rin ako nasanay sa kapatid mong yun. Kapag hindi na niya gusto ang sinasabi ko, pinapaalis na niya ako. Habang tumatagal, pasungit ng pasungit si Ate Helen. Sana naman wala siyang makaaway sa ugali niyang yun. Yun din ang inaalala ko Minsan, tayo din ang nagpapahamak sa mga sarili natin. Dati naman, mabait si ate. Dahil lang sa amin kaya siya nagbago. Buong buhay niya ibinigay niya sa amin. Tapos wala man lang nagbalik ng kabutihan niya. Matindi ang naging sugat ng ginawa niyo sa kanya. Sana huwag kang magsawa sa paglapit sa kanya. Darating din ang araw na lalambot ang puso niya. Sana nga Ate Jelay, namimiss ko na rin kasi ang dating Ate Helen. Huwag lang tayong mawawala ng pag-asa. Gusto ko nga sanang makipaglapit sa kanya Kaso lagi naman niya akong pinagtatabuyan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Oh, ano nga pala yung sabi ng mga kapatid mo? Ilang beses ko na silang kinausap, pero sila pa ang nagmamataas. Kapag binabanggit ko na utang namin kay Ate Helen kung nasan kami ngayon, lagi nilang bukang bibig na obligasyon daw yun ng kapatid namin dahil siyang panganay. Mahal kayo ng ate nyo, kaya niya nagawa yun. Kung naging makasarili lang si Helen, malamang wala kayong natapos. Dadalawin ko ulit si ate. Bahala na kung ipagtabuyan niya ako ulit. Tama yan, puntahan mo siya lagi. Masungit lang siya, pero alam ko masaya siya na lagi mo siyang dinadalaw. Dahil pareho namang walang mahalagang gagawin, nagtagal pa si Jelay sa bahay ni Karen. Nang mga sumunod na araw, hindi nagpakita sa akin si Jelay. Hindi naman ako nag-alala kung nagtampo siya sa akin. Naisip kong mabuti na rin yun para walang nangungulit sa akin. Yun nga lang, wala nga ang kaibigan ko, mga nangungutang naman ang nangungulit. Hindi nga sabi ako nagpapautang. Maghanap kayo ng tindahan na pwede kayong makautang. Huwag kayong magmakaawa sa akin. Kahit lumuhod pa kayo dyan, hindi pa rin. Para na akong sirang plaka sa paulit-ulit na pagsasabi na hindi ako nagpapautang. Akala yata nila kapag sinabi nilang wala silang masaing, maaawa na ako. Naranasan rin namin yung dati ng mga kapatid ko pero ni isa, walang naawa. Kanina pa masakit ang ulo ko kaya kahit maaga pa nagsara na lang ako ng tindahan. Kapag ganong oras naman madalang nang may bumili, lalo na naglabasan ng mga estudyante. Nasa loob na ako ng bahay nang marinig ko na naman ang pagtawag ni Lucas. Hindi niya ako tinitigilan kaya napilitan na akong harapin siya. Kapag hindi ka pa umalis ngayon,
Bubuhusan kita ng mainit na tubig! Grabe ka naman, Helen. Maayos na pa ng pagtawag ko ah. Ikaw tong lagi na lang kasing galit eh. Kahit wala namang ginagawang masama sa'yo. Nakita mo na sarado na ang tindahan, oh! Tawag ka pa ng tawag! May bakit naman kasi ang aga pa eh, nagsasara ka na kagad. Ano bang pakialam mo kung gusto ko nang isara ang tindahan ko, ha? Nagtatanong lang naman ako eh. Sumagot ka naman sana ng maayos. Nasagot ko na ang tanong mo. Pwede ba umalis ka na? Matagal na ako nagtitimpi sa'yo ah. Kung ganyan lang din ang ugali mo, mabuti pang isara mo na tong tindahan mo. Sino ka para utusan ako na isara itong tindahan ko, ha? Hindi ka na kasi nagpapautang. Ang sugid mo pa sa mga katulad namin. Akala mo kung sino ka. Wala ka namang may pagmamalaki kundi itong tindahan mo eh. Kung nasusungitan ka sa akin, abay huwag ka ditong bumili. Tigilan mo na nga rin yung kakautang mo. Ilang beses ko nang sinabi na hindi nga ako nagpapautang. Nananadya ka na lang yata eh. O sadyang bobo ka at hindi makaintindi, ha? Sinong bobo ha? Talagang ginagalit mo ako ha? Lumabas ka dyan! Bakit ako lalabas? Siraulo ka pala eh. Kung ano pang gawin mo sa akin? Hihilahin ko lang naman ang dila mong babae ka. Tignan ko lang kung hindi ka bumait. Ubus na ang pasensya ko sa'yo, ha? Teka nga lang. Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Huwag mo akong tatalikuran! Nandito na ulit ako! Nakikita mo ba itong hawak ko? Kakapakulo ko lang ng tubig na ito. Kapag hindi ka pa umalis, ibubuhos ko sa'yo ang kumukulong tubig na ito! Hayop ka talagang babae ka! Ah! Ayan na pala ang asawa mo! Sinusundo ka na! Hindi ko makakalimutan ang mga sinabi mo sa akin. Tandaan mo, may araw ka rin! Hindi ko na inintindi ang mga sunod niyang sinabi. Mabilis na akong pumasok sa loob ng bahay. May ilang sandali na ang nakakalipas, naririnig ko pa rin ang boses ni Lucas sa labas. Lumapit ako sa may bintana at saka sumilip. Naroon pa rin ang mag-asawa at nagtatalo. Hindi ko alam kung dahil ba masakit lang ang ulo ko kaya hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila. Samantalang nasa tapat lang sila ng bahay ko. Naramdaman siguro ni Mering na nakasilip ako kaya bigla siyang lumingon sa akin. Sa ilang segundong nagtama ang mga mata namin, kakaibang naramdaman ko sa paraan ng pagtitig niya. Hanggang sa lumakad na sila palayo. Ate! Ano na naman ang ginagawa mo rito? Ang aga-aga eh, napasugod ka. Nabalitaan ko kasi ang nangyari sa'yo kahapon. Hindi ka ba sinaktan ni Mang Lucas? Kung nasaktan ako ng gunggong na lalaking yon, eh di sana nakakulong na siya. Mabuti naman walang masamang nangyari sa'yo. Sobrang nag-alala talaga ako sa'yo eh. O ngayon, alam mo nang maayos ang lagay ko, eh pwede ka nang umalis. Nakikita mo naman siguro. Abala ko sa pagsasalansan ng mga bote rito. Ate, birthday na pala sa 1 linggo ni Kuya Arnold. May konting salo-salo sa kanila. Sino bang tinutukoy mo? Hindi ko kilala yun eh. Ate naman. Karen, matagal ko nang pinutol ang anumang ugnayan ko sa inyo. Wala na akong pakialam. Ganun na ba katigas ang puso mo ate para itakwil kaming mga kapatid mo? Tama lang na itakwil ko kayo. Wala kayong utang na loob. Siguro sino kuya at ate yon pero hindi ako. Hindi ko makakalimutan yung pag-aaruga mo sa akin noon. Nung sabay na mamatay sina tatay at nanay. Talaga ba, Karen? Kung ganon, bakit ka nag-asawa agad? Hindi mo muna tinupad ang pangarap mo. Eh pwede ko pa naman tuparin ang pangarap ko. Hindi pa naman huli ang lahat. Paano mo naman magagawa yan? Eh pamilyado ka na. Iba na siyempre ang priority mo sa buhay. Boba ka rin eh. Kung alam ko lang na isusumbat mo sa amin lahat ng ginawa mo, sana hindi mo na lang kami tinulungan. Hindi mo na ibinigay sa amin lahat ng kailangan namin. Aba, parang ako pa ngayon ang may kasalanan ah. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo na ginawa ko sa inyo. Wala kang kasalanan. Ginawa mo lang ang sa tingin mong tama. Kaya lang ate, binago ka na ng galit mo sa amin dahil ibang inaasahan mo. Kahit sino, magagalit sa ginawa ng mga kapatid natin. Pagkatapos ko silang patapusin,
Ganun lang nila ako kung tratuhin. Alam ko naman na hindi tama ang ginawa nila sa yung pagpapaalis at hindi pagkupkup sa bahay nila. Aminado ako na naiimpluwensyahan sila ng mga asawa nila. Pero ang bahay ko, ate, laging bukas yun para sa'yo. Wala na akong maibibigay sa'yo, Karen. Nasimut nyo na lahat ng ipon ko. Kaya kung gusto mo lang akong patulugin sa inyo, dahil akala mo mapera pa rin ako, abay mali ka nang iniisip. Hindi naman pera ang habol ko sa'yo, ate. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo, ha? Hirap ka na nga sa buhay mo Gusto ko lang naman na makasama ka at mapagsilbihan. Sa ganong paraan man lang makabawi ako sa'yo. Hindi ka na makakabawi pa. Dahil inuna mo na ang sarili mong kaligayahan. Nasuko na talaga ako sa'yo, te. Baka nga tama ang mga kapatid natin. Bato na ang puso mo. Nilamon ka na ng matinding galit mo sa amin. Na kung tutuusin, pwede mo naman kaming patawarin na lang. Pero mas pinili mong kasuklaman kami. Hindi nyo alam ang pinagdaanan kong hirap para lang maitaguyod ko kayo. Ang kinailangan kong talikuran. Wala kayong alam. Sa ilang taon na wala ka sa piling namin, yung pangungulila namin sa'yo kung alam mo lang. Hindi lang ikaw ang naghirap ang kalooban. Hindi mo man aminin. Alam ko na kahit nangungulila kayo sa akin, masaya pa rin kayo dahil sa pera at material na bagay na ipinapadala ko sa inyo. Oo na! Masaya kami sa perang ipinapadala mo. Akala nga ng mga tao, mayaman talaga kami. Hindi nila alam galing sa'yo yun. Oh, para mo na ring inamin na yung mga naibibigay ko lang ang mahalaga sa inyo. Mula ngayon, huwag na huwag ka nang babalik dito. Hindi na talaga. Itinatakwil na rin kita bilang ate ko. Kaya ka lang naman nagbago dahil hindi namin maibalik ang perang ginastos mo sa amin. Mabuti na lang walang bumibili ng mga oras na yon kaya walang nakakita sa pagtatalo namin ni Karen. Huminga na lang ako ng malalim at saka tumingala sa langit. Noon ko lang napansin na madilim na pala ang kalangitan. Mapait na lang ako napangiti dahil naisip kong baka nakikiramay sa akin ng panahon. Si Karen naman panay ang pahid ng luha sa pisngi habang naglalakad pa uwi. Nakita naman siya ni Jelay kaya tinawag siya nito. Oh, itong tubig. Uminom ka muna. Salamat, te. Pakiramdam ko nga nanunuyo ang lalamunan ko eh. Bakit ka nga pala umiiyak? May umawi ba sa'yo? Galing ako kay Ate Helen. Matindi siguro ang pag-aaway ninyo dahil umiyak ka. Ayoko na. Suko na ako sa ugali niya. Mula ngayon, bahala na siya sa buhay niya. Akala ko ba hindi mo susukuan ang ate mo? Sobra na kasi siya eh. Paulit-ulit naman akong humingi ng tawad sa kanya. Pilit naman akong nakikipaglapit sa kanya. Pero akala niya, balak ko lang siyang perahan. Intindihin mo na lang sana ang ate mo. Mahirap ang pinagdaanan niya eh. Kami rin naman eh. Maraming pinagdaanan noon pero kinaya namin at hindi namin siya sinisisi. Hindi mo maikukumpara ang sakit na pinagdaanan ng ate niyo noon. Saksi ako sa lahat ng hirap niya at kung paano niya tinalikuran ng nag-iisang lalaking minahal niya noon. May lalaking minahal si Ate Helen? Bakit sabi niya noon wala siyang naging boyfriend? Sinabi lang niya yon. Si Kuya Arnold mo lang ang nakakaalam. Nag-aaral na siya noon sa kolehiyo. Nagalit pa nga siya sa ate niyo dahil inuuna ang pakikipagrelasyon. Sinabi na lang niya na nakipaghiwalay na siya kahit hindi naman. Ibig sabihin tuloy pa rin ang relasyon nila? Oo, hanggang nagdesisyon ng ate niyo na mag-apply sa abroad. Nahihirapan na kasi siya dahil dalawa na ang kolehiyo at lahat kayo nag-aaral. Ayaw siyang payagan ng naging boyfriend niya kaya nakipaghiwalay na lang siya ron. Hindi ba siya hinabol ng lalaki? Kung alam mo lang kung paano iniyakan ni Cesar ang ate mo. Awang-awa nga ako eh. Inalok na rin kasi ang ate mo noon ng kasal pero tinanggihan niya. Hindi naman siguro namin kasalanan
kung kami ang pinili ni Ate Helen kaysa sa kanya. Akala niya maayos na ang lahat, pero nalaman ng ate mo na nagdadalang tao siya. Ano? Nagbuntis si ate? Nasaan ang bata? Masakit man sa ate mo dahil bunga ang sanggol na yon ng pagmamahala nila ni Cesar. Kinailangan niya ipalaglag para makaalis siya. Hindi. Hindi yun magagawa ni Ate Helen. Yon ang pinakamalaking sakripisyong ginawa ng ate ninyo. Hindi siya nakapag-aral na pwede naman sana niyang gawin. Tinalikuran niya ang lalaking minamahal na at gumawa siya ng malaking kasalanan para matuloy siyang makaalis noon. Alam ko hanggang ngayon, pinagdudusahan pa rin niyang nagawa niya. Lahat ng yun, sinarili lang niya at mag-isang nagdusa. Habang kami, nagtatamasa ng perang pinapadala niya. Siguro, nang talikuran siya ng mga kapatid niyo, bumalik sa kanya ang sakit. Kaya hindi niyo siya masisisi kung magtanim man siya ng galit sa inyo. Tingnan mo ang mga kapatid mo. May magandang trabaho, bahay, sasakyan, at masayang pamilya. Ang ate ninyo, wala ni isa sa mga yun. Ang isinuklipan nila, pinagpasapasahan siya kung sinong kukupup sa kanya. Pupuntahan ko siya ulit. Kailangan ko humingi ng tawad. Huwag muna ngayon, palamigin mo muna ang sitwasyon. Ang laki pala ng kasalanan namin kay ate. Ang gusto lang naman niya, maramdaman na may pamilya siya. Wala rin akong kwentang kapatid. Hindi ko man lang siya inalok na tumuloy sa bahay ko. Nahihiya kasi ako dahil barong-barong lang ang bahay na tinirahan namin noon dahil nag-uumpisa pa lang kami ni Sid. Hindi naman yun mahalaga sa ate mo eh. Gusto lang niya makasama kayo. Pero pinaramdam niyo sa kanya na estranghero siya at hindi ka dugo. Mabuti ka pa nga, hindi siya iniwan. Ngayon, mas naiintindihan na kita kung bakit ang lawak ng pangunawa mo sa kanya. Habang nandyan pa ang ate niyo, sana bumawi ka gaya ng sinabi mo. Oo, Tejelay. Salamat. Ipinagtapat mo sa akin ang iniingatan na lihim ni Ate Helen. Malaki ang naging benta ko sa maghapon pero ang bigat naman ng nararamdaman ko. Parang sasabog na ang dibdib ko. Paulit-ulit din bumabalik sa isip ko ang pagtatalo namin ni Karen. Akala ko pa naman iba siya sa mga kapatid namin. Tatalikuran din pala niya ako. Habang binibilang ko ang pinagbentahan ng araw na yon, lumuluha ako. Hanggang sa itinigil ko na lang ang pagbibilang. Umiyak na lang ako ng umiyak hanggang sa inantok ako. Ilang araw na rin ang nakakalipas pero mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Sumasagi sa isip ko na baka kaya ko to nararanasan. Dahil sa malaking kasalanan na ginawa ko noon. Aba, himalang bukas ka pa hanggang ngayon ah. Magsasara na nga sana ako eh. Nakita mo lang ako, magsasara ka na kagad. Ano bang bibilhin mo? Kung alak, wala na akong tinda. Hindi naman alak ang kailangan ko eh. Baka may tinda ka dyang gamot para sa lagnat. Galing na kasi ako sa ibang tindahan eh. Wala silang tinda. Meron nga ako dito. 12 isang tableta. Pautang nga ng isang banig. Bukas ko na lang. Anong pautang? Ang kapal mo rin ah. Pagkatapos mo akong pagsalitaan ng kung ano-ano, tsaka pagbantaan. Ngayon mangungutang ka ng gamot. Yun ba? Patawarin mo na ako. Lasing lang ako noon kaya kung ano na lang ang lumalabas sa bibig ko. Wala akong pakialam kung lasing ka man noon o matino ka ngayon. Hindi ako nagpapautang. Kaya umalis ka na. Misis ko kasi may gusto na puntahan kita rito at dito ako mangutang. Kung ako lang, hindi ako pupunta. Alam ko na kasi ang dialogue mo eh. Di ulitin mo sa kanya ang sinabi ko sa'yo. Problema ba yon? Maawa ka naman, Helen. Ilang araw na kasing pabalik-balik ang lagnat ng anak namin eh. Babayaran din niya kagad sa'yo. Kapag pinautang kita, Lucas, sigurado na sunod-sunod na ang mangungutang sa akin. Kaya hindi pwede. Maawa ka naman sa anak namin. Huwag mo naman sanang ipagdamot ang gamot na kailangan ng anak ko. Parang kasalanan ko pa na nagkasakit ang anak niyo ah.
Kayo itong mga pabaya. Anak-anak kayo. Tapos, hikahos naman kayo sa buhay. Gamot ang kailangan ko, hindi ang sermon mo. Kung wala kang pambili, wala rin ako ibibigay sa'yo. Napakawalang hiya mo talagang babae ka. Ang hirap mong kausap. Hoy! Teka! Ang ginagawa mo? Hayop ka! Huwag mo sirain ang tindahan ko! Mabuti pa mawalan ka na ng pinagkakakitaan. Total madamot ka naman eh. Wala kang malasakit sa kapwa mo. Maayos ako nakikiusap sa'yo dito. Ayaw mo akong pagbigyan. Hindi ka ba makaintindi, ha? Baka gusto mo, ipakulong kita! Ikaw ang hindi makaintindi. Palibasa wala kang anak. At hindi rin ako natatakot sa banta mo. Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! Gustong pasukin ni Mang Lucas ang tindahan ng ate ko! Ikaw, pakialamera ka rin. Natural lang na makialam ako dahil kapatid kong pinipirwisyo mo. Masyado kasing mayabang tong kapatid mo eh. Akala mo kung sinong umasta. Wala ka pa rin karapatan na sirain ang tindahan niya. Huwag ka na kasing makialam. Tuturuan ko lang ng leksyon tong ate mo. Mga kapitbahay, tulong! Si Mang Lucas! May araw din kayo magkapatid. Ikaw, Helen. Oras na may masamang nangyari sa anak ko, hindi kita mapapatawad. Ate, ayos ka lang ba? Bakit nandito ka na naman? Ate, pwede bang sa loob na lang tayo mag-usap? Dumadami na kasi ang nakikiusyoso eh. Ikaw kasi nagtawag ka ng mga kapitbahay. Nataranta na kasi ako nung makita kong sinisira ni Mang Lucas ang tindahan mo. Paano kung nakapasok siya? Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Pumasok ka na nga! Salamat, ate. Mukhang mahalaga ang sadya ng kapatid ko kaya sinara ko muna ang tindahan. Ito rin ang unang beses na nagpaalam siyang sa loob kami mag-usap. Pagpasok ko sa bahay, nakaupo na siya sa sofa. Umupo naman ako sa tapat niya. Hindi pa man ako nakakapagtanong, bumulalas na siya ng iyak. Pumunta ka lang ba dito para umiyak? Aba, Karen, hindi kita aaluin kung meron ka mang pinagdadaanan. Doon ka sa asawa mo. Wala naman kaming problema ng asawa ko, ate. Kahit mahirap, masaya ang pagsasama namin. Kung gano'n naman pala, ano ang problema mo? Nalaman ko kasi kung ano mga pinagdaanan mo noon para sa amin. Meron bang sinabi sa'yo si Jelay? Oo, ipinagtapat na niya lahat. Huwag ka sanang magalit sa kanya, ha? Gusto lang niya na maintindihan kita. Oo, ngayon, alam mo na. May mababago ba? Ate, hayaan mo naman na damayan kita, oh. Hindi ko kailangan ng karamay. Ngayon pa ba nasanay na ako na wala kayo sa tabi ko. Kahit ano pang mangyari, kapatid mo pa rin ako, ate. Walang ibang tutulong sa'yo kundi ako pa rin. Hindi ako lalapit sa'yo o kahit kanino sa inyo para lang humingi ng tulong. Kayo ang laging may kailangan ng tulong ko. Lalo ka na! Huwag ka naman sanang magmatigas, ate, oh. Alam mo, Karen, mabuti pa umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng mag-ama mo. Ate, alam kong galit ka sa akin dahil sa mga binitiwan kong salita sa'yo. Patawarin mo na ako, Teo. Matagal muna akong tinitigan ni Karen bago siya tumayo at lumabas ng bahay. Ako naman sinigurong nakalakang pinto at mga bintana. Mahirap na baka balikan ako ni Lucas. Pinag-iisipan ko na rin kung mag-aalaga ba ako ng aso. Kinabukasan naman binisita ako ni Jelay. Kung ako problemado, mukha naman siyang masaya. Ang lakas naman ng loob mo na magpakita sa akin ngayon pagkatapos ng ginawa mo. Ha? Ano bang ginawa kong kasalanan? Huwag ka namang magmaang-maangan pa. Nagpunta rito kahapon si Karen. Sinabi mo raw lahat sa kanya. Yun ba? Ginawa ko lang naman yun para malaman niyang sakripisyo mo noon na wala siyang karapatan na magalit sa'yo. Wala naman akong pakialam kung magalit siya sa akin. Wala naman siyang utang na loob Handa namang bumawi sa'yo ang kapatid mo. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Hindi na kailangan. As gusto ko na lumayo na lang silang lahat.
Mas matatahimik pa ang buhay ko. Talaga bang wala nang natitira ni katitig na pagmamahal dyan sa puso mo? Hindi ko nga alam kung bakit pa ito tumitibok eh. Pakiramdam ko kasi, bato na lang ito. Hindi kaya napalitan niyang puso mo nung sa Dubai ka pa nagtatrabaho? Sira ka talaga, no? Paano mapapalitan ng hindi ko nalalaman? Eh di ang dahilan ng pagbabago mo ang mga kapatid mo? Ganun na nga. Buong buhay ko kasi, ibinigay ko sa kanila eh. Tapos, ganito lang pala ang isusukli nila. Eh sana pala, naging makasarili na lang ako. Lagi kong ipinagdarasal na sana matauhan ng mga kapatid mo. Maisip nila na kung hindi dahil sa'yo, hindi nila tinatamasa ang magandang buhay na meron sila ngayon. Kahit maisip pa nila yon, huli na ang lahat. Bigla ko lang itong naisip Bakit hindi ka na lang kaya mag-abroad ulit? Tapos mag-ipon ka ng para sa sarili mo naman. May kontak pa nga ako sa amo ko. Magsabi lang daw ako kung gusto kong bumalik sa kanila. Eh yun naman pala Subukan mo muna lumayo. Nawalan na kasi ako ng gana na bumalik at magtrabaho. Wala naman na akong dahilan eh. At least, makakapagsimula ka ulit. Bahala na. May tindahan naman kasi ako na sapat para makakain ako sa araw-araw. Kung saan ka magiging masaya, nandito lang ako para sa'yo. Matagal na tayong magkaibigan. Kahit ilang beses mo ko ipagtabuyan at pagsungitan, hindi kita iiwan. Kahit papano gumaan ang bigat sa dibdib ko dahil sa mga sinabi ni Jelay. Naalala ko tuloy ang mga panahon na nagagawa ko pang tumawa at magsaya. Mas mahirap ang buhay namin noon kumpara ngayon. Pero pakiramdam ko mas malungkot na ngayon. Napagtanto ko na hindi lang pera o material ang magpapasaya sa tao, kundi ang mga mahal sa buhay. Ilang araw ko nang napapansin yung pakiramdam na parang merong nagmamasid sa akin. Kapag iniikot ko naman ang paningin sa paligid ng tindahan ko, wala naman ako nakikitang tao. Lingid pala sa akin, laging nakatanaw sa akin sa malayo si Lucas. Ang kapatid ko ang nakapuna nun kaya agad niyang kinumpronta ang lalaki. Mang Lucas, pwede ko ba kayong makausap? Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Nagmamadali ako. Ba't nasa ospital ang anak ko? Ilang araw ko nang napapansin na lagi kang nagmamasid sa tindahan ni Ate Helen. Huwag na kayong tumanggi. Nakita ko kayo pati ng asawa ko. Ngayon. Kung may masama kayong balak sa kapatid ko, huwag nyo nang ituloy. Huwag nyo nang dagdagan ang sakit ng ulo ng asawa nyo kapag nakulong kayo. Huwag mo nga akong tinatakot. Kung may masamang mangyari man sa ate mo, dapat lang sa kanya. Dahil masama siyang tao. Hindi porke hindi lang nagpapautang si Ate Helen, masama na siya. Hindi niya obligasyon na pautangin kayo. Hindi niyo rin siya kilala para husgahan na masama siya. Kung ganun din lang naman pala, sana hindi na siya nagtayo ng tindahan niya. Ipagdasal ang ate mo na gumaling ang anak ko. Dahil kung hindi, matitikman niya ang galit ko. Walang kasalanan si ate kung nagkasakit man ang anak niyo. Kung dinala niyo sana sa ospital agad, hindi na sana lalala ang sakit niya. Kung pinautang ko ng babae niyo ng gamot, hindi na sana lumala ang lagnat ng anak ko. Ang kitid din po pala ng utak ninyo. O baka naman, naghahanap lang kayo ng masisisi dahil sa pagiging pabayaan ninyong magulang. Tama na nga. Inaabala mo na ako eh. Binabalaan ko kayo. Tigilan niyo na ang panggugulo sa ate ko. Kapag hindi niyo pa siya nilubayan, ako mismo ang pupunta sa pulis. Parehong-pareho talaga kayo ng ate mo. Hindi marunong matakot. Hindi naman siguro lingid sa inyo kung sino ako. Huwag mo nang hintay na pati ikaw madamay dahil sa ate mo. Hindi maalis kay Karen ang pag-aalala sa akin. Kilala niya kasi si Lucas na siga sa lugar namin. Ako nga lang ang lumalaban at hindi nagpapatinag sa lalaking yun. Nagpunta na lang siya kay Jelay para humingi ng payo. Noon kasing nasa ibang bansa pa ako, dito siya madalas magpunta kapag naguguluhan. Parang nakakatandang kapatid na rin ang turing niya rito. Binalaan ko na ang ate mo na mag-iingat kay Lucas. Alam mo naman sigurong bali-balita tungkol sa mag-asawa. Totoo kaya yun? Marami ang nagsasabi na totoo. Tumatanggap pa nga daw sila ng bayad
Kaya sabi, kaya mabigat ang takbo ng buhay nila. Baka pati daw yung pagkakasakit ng anak baka karma na rin sa kanila. Anong laban natin kapag ginantihan nila si Ate Helen? Kung sakali naman na may masama silang gagawin sa kapatid mo, nandyan naman si Mang Simeon. Di ba nang gagamot lang siya? Wala akong alam na kaya din niyang gamutin ng nakukulam. Malay mo naman, pati yon sakop na ng panggagamot niya. Hindi ko pa rin maiwasan na matakot para kay Ate Helen. Tayo, naiintindihan natin kung bakit masungit siya. Pero ang ibang tao, hindi. Yun ang nagiging dahilan para maraming galit sa kanya. Kung isasara naman kasi niya ang tindahan, saan siya kukuha ng pang-araw-araw na gastos niya? Nabanggit nga niya sa akin na may kontak pa rin siya sa dati niyang amo. Gusto nga na pabalikin siya. Bata pa naman siya, pwede pa siya magtrabaho ulit sa ibang bansa. Malulungkot ako kapag umalis siya. Pero kung yun lang ang paraan para bumalik siya sa dati, sino ba ako para pigilan siya? Naisip ko kasi na kailangan din niya mag-ipon para pagtanda niya. Meron siya mahuhugot. Hindi ko naman siya pababayaan kung sakali. Kaya lang sa ugali niya, hindi nun tatanggapin ang tulong ko. Kaya nga kahit nga sa akin ayaw tanggapin ang tulong ko. Kinausap ko nga rin ang mga kapatid namin. Sinabi ko lahat sa kanila. Pero ang reaksyon lang nila, matagal na daw yun nangyari at kalimutan na. Kahit ako nakaramdam ng galit sa kanila. Sila yata ang walang puso at hindi si Ate Helen. May mga ganyan pala talagang kapatid. Mabuti na lang hindi ako panganay. Ayoko na rin makipag-usap pa sa kanila. Huli na yun, kung gusto nilang makipag-ayos kay ate, alam naman nila kung saan siya pupuntahan Kahit pag gano'n ang mga kapatid nyo, hangad ko pa rin magkasundo kayong lahat. Alam ko na yun din ang gusto ng ate mo. Laging malakas ang benta sa tindahan ko pero may lungkot pa rin akong nararamdaman. Para bang wala na akong kasiyahan. Hindi ako makontento sa kung anong meron ako. Parang may gusto pa akong gawin. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Jelay at ng dati kong amo. Isang araw habang maraming bumibili sa tindahan habang naghihintay ang dalawang babae na matapos ang sinusundan nila, narinig kong pinag-uusapan nila si Lucas. Matindi raw ang paghihinagpis ng mag-asawa dahil namatay na kagabi ang anak nila. Yung pa daw ang pinakamabait sa mga anak. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko at sandali pa akong natulala. Inayos ko lang ang sarili ko dahil maraming bumibili ng mga oras na yon. Ate Helen, O bakit? nabalitaan mo na bang pagkamatay nung anak ni Mang Lucas at Aling Mering? Oo. Kanina narinig kong pinag-uusapan ng mga bumili sa akin. Ganun talaga ang buhay. Una-unahan lang yan. Oo nga, kaya lang, di ba pinagbantaan ka ni Mang Lucas? Baka kung anong gawin niya sa'yo. Bakit? Ako ba ang pumatay sa anak niya para magalit siya? Ikaw kasi ang sinisisi niya kung bakit lumala ang kondisyon ng anak niya dahil hindi mo siya pinautang ng gamot. Tanga pala siya eh. Sisihin niya ang mga sarili nila. Hindi ko kasalanan kung wala silang perang pambili ng gamot. Papiso-piso na nga lang ang tubo ko uutangin pa niya. Kaya lang ate, hindi marunong tumanggap ng paliwanag si Mang Lucas. Sa katunayan niyan, ilang beses ko siyang nauhuli na lihim na nagmamasid sa tindahan mo. Alam ko may masama siyang binabalak. Kung ganon, tama nga ang hinala ko na merong nakatingin sa akin lagi. Ganun na nga, nararamdaman mo siyang nasa paligid lang. Oras namang gulo talaga siya rito. Kalalagyan na siya. Kung gusto mo, dun ka muna sa amin. Hoy Karen, wag kang OA dyan. Anong tingin mo sa akin? Duwag? Hindi naman sa ganun ate. Nag-aalala lang ako sa'yo. Buti kung may kasama ka dito. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sinabi ko na, di ba? Hindi ako lalapit ni isa sa inyo. Titingnan na lang kita dito at saka araw-araw akong dadaan para malaman ang kalagayan mo. Nag-aaksaya ka lang ng oras mo. Intindihin mo na lang ang pamilya mo. Huwag naman sanang matigas ang loob mo ate. Gusto ko lang makatulong. Hindi ko kakayanin kapag may masamang mangyari sa'yo. Wala ngang mangyayari sa akin. Kaya ko ang sarili ko.
Para ka na rin si Jelay sa kulit eh. O sige, maiwan na kita ha. Tinanong ko pa sa mga bumibili kung saan ibuburo lang anak ni Lucas. Isang kapitbahay ang nagsabi na sa bahay nila at kararating nga lang daw kanina ng labi nito. Nagtanong pa ako kung ano ang kinamatay ng binatilyo. Tikom ang mga bibig ng mga kapatid at malalapit na kaibigan ni Boyet sa totoong sakit ay kinamatay niya. Pero tingin namin matagal na siyang may sakit dahil lagi siyang namumutla. Hinintay ko lang na bumili na ang construction workers na malapit dito sa akin bago ko gumayak para pumunta sa burol. Pagdating ko, iilan pa lang ang nandun. At lahat sila nakatuon ng tingin sa akin. Matalim din ang titig sa akin ng mag-asawa. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para makiramay. Ito ang maliit na halaga. Sana makatulong. Hindi namin kailangan yan. Umalis ka na. Anong akala mo sa amin? Mukhang pera? Hindi mo ako kailangang ipagtabuyan. Gusto ko lang makiramay sa inyo at magbigay ng konting tulong. Sana noon pa nung buhay pa ang anak namin. Hindi yung kung kailan patay na siya. Hindi na namin kailangan ng tulong mo. Kayo ang bahala. Sige, aalis na lang ako. Sinusumpa ko, magbabayad ka sa ginawa mo. Lahat ng sakit na nararamdaman namin, mararanasan mo rin. Pati ba naman ikaw, Mering? Ako ang sinisisi mo. Bakit hindi? Ilang beses nakiusap ang asawa ko sa'yo pero hindi mo siya pinagbigyan. Wala kang puso. Tama lang sa'yo magdusa habang buhay. Malala na ang sakit ng anak nyo. Yon ang ikinamatay niya. Kahit binigyan ko siya ng gamot, hindi pa rin naman siya mapapagaling nun eh. Tama na yung paliwanag mo. Baka mamaya bumangon pa ang anak namin sa kabaong dahil nandito ka. Umalis ka na. Bago pa kita kalad ka rin. Kailanman hindi mo mararamdaman ang hilagpis sa isang magulang na gaya namin dahil wala kang anak. Kaya hindi mo kami maiintindihan. Lahat ng gumawa sa amin ng masama, nagbabayad ng mahal. Kaya ihanda mo na yung sarili mo, Helen. Masdan mo na rin ang kabaong ng anak ko. Lagi mong maalalang ginawa mo habang nabubuhay ka. Bigla ko napatingin sa kabaong na nasa harapan ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero gumalaw yun. Tinitigan ko pang maigi. Gumagalaw nga yun. Sasabihin ko sana sa mag-asawa pero matalim ang titig nila sa akin. Kaya hindi ko na naituloy. Umalis na lang ako. Pagka-uwi ko, hindi na maalis sa isip ko ang nakita ko. Kinabukasan dumating si Jelay. Nabanggit ko nga sa kanya ang pagpunta ko sa burol. Kahit siya hindi rin nagustuhan ang ginawa ko. Alam mo namang ikaw ang sinisisi nila sa pagkamatay ng anak nila. Pero nagawa mo pa talaga magpakita doon. Para ka naglagay ng asin sa sugat ng mag-asawa. Malinis ang konsensya ko, kaya ako nakapunta ron. Tsaka gusto ko ring magbigay ng tulong. Alam ko na wala kang kasalanan pero hindi kasi yun eh. Galit nga sila sa'yo. Wala na tayong magagawa. Tapos na naman eh. Yung bang damit na isinuot mo nung nagpunta ka doon, ipinasok mo dito sa bahay mo? Oo naman. Dapat iniwan mo dito sa labas at naligo ka pagkatapos. Sus, pamahihin na naman. Hindi nga ako naniniwala sa ganyan. Wala namang masama kung susunod ka. At wala rin namang masamang mangyayari sa akin kung hindi ako susunod. Sana nga. Meron bang sinabi sa'yo mag-asawa? Pinagbantaan din ako ni Mering. Mararanasan ko rin daw ang sakit na naramdaman nila. Dapat siguro humingi tayo ng tulong. Ilang beses ka na kasing pinagbabantaan ng mag-asawa eh. Alam mo, pareho kayo ni Karen na OA. Tingin nyo talaga sa akin mahina. Hindi ka ba nag-aalala para sa sarili mo, ha? Jelay, wala silang magagawa sa akin. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, ha? Di minsan hindi ka nakinig. Bakit ba kasi masyado kang pakialamera sa buhay ko, ha? Kasi nag-aalala ako sa'yo. Magkaibigan tayo eh. Ipanatag mo yung isip mo. Walang mangyayari sa akin. Plano ko ngang mag-alaga ng aso para may kasama ako. Sa tingin ko, hindi makakatulong ang pag-aalaga ng aso.
pero ikaw pa rin ang bahala. Pagkatapos ng 3 araw na burol, inihatid na sa huling hantungan ng labi ng anak ni Lucas. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan sa harap ng tindahan ko sila naglakad papuntang sementeryo. Ang alam ko kasi may mas malapit na daan papunta doon. Sa palagay ko sinadya talaga yun ng mag-asawa. Para konsensyahin ako sa kasalanang hindi ko namang ginawa. Mula nun kakaiba na ang nararamdaman ko sa paligid. Minsan bigla akong giginawin na parang may malamig na hangin ang dumaan. Nakaranas din ako na may bumibili na kaboses nung binatilyong anak nila. Paglabas ko wala namang tao. Pakiramdam ko para na akong mababaliw. Saan ka galing? Naghatid ako ng anak ko sa eskwelahan. Wala kasi siyang service ngayon. Bakit parang namumutla ka? May sakit ka ba? Ilang araw na kasing masama ang pakiramdam ko eh. Gawa siguro ng sipon ko. Bakit kasi ikaw pa ang naghatid sa anak mo? Pwede naman ang asawa mo eh. Nadestino sa malayo ang asawa ko. Para makatipid, buwanan na lang siyang umuwi sa amin. Ganun ba? Tapos, ikaw pa ang kikilos sa inyo? Walang magagawa eh. Hindi pa naman pwede ang anak ko at wala pang alam. May gamot ka na bang iniinom? Meron naman, hindi ako nawawalan sa bahay. Sige ate uuwi na muna ako para makapagpahinga. Hindi ako mapakali ng mga sandaling yun. Gusto ko sanang puntahan ng kapatid ko kaya lang baka isipin niyang lumalambot na ang puso ko. Tsaka lagnat lang naman siguro yun. Hanggang nakapagsara na ako ng tindahan, hindi pa rin ako mapalagay. Nang hindi na ako nakatiis, lumabas na ako ng bahay para puntahan si Karen sa kanila. Pagdating doon, bukas ang pinto at nanonood ang pamangking ko ng TV. Habang nakahiga sa sofa ang ina. Mahina ko siyang tinanong kung kumain na. Tumango naman ang bata. Ibinigay ko sa kanya ang supot na may laman ng mga candy at mga biskwit. Anak? Ate, ikaw pala. Pumasok na ako rito. Hindi naman nakasara ang pinto eh. Alam mong delikado ngayon. Tapos, iniiwan mong hindi nakalakang pinto nyo. Kaya nga bigla akong nagising. Ipapala ko sana sa pamangkin mo. Kumusta na ang pakiramdam mo? Mahiga ka na lang. Medyo nahihilo pa at walang ganang kumain. May dala akong lugaw rito tsaka gamot. Mainit ka pa rin, no? Baka hindi hiyang sa'yo ang iniinom mong gamot. Baka nga, ayoko naman uminom ng malakas na gamot. Baka kasi mapahimbing ang tulog ko eh. Alam mo naman na may anak ako. Ako na ang bahala sa bata. Kainin mo muna ito. At saka mo inumin itong gamot na dala ko. Salamat ate Nag-abala ka pa na ipagluto ako ng lugaw. Alam ko kasi na kapag may sakit ka, gusto mo lang nakahiga ka at kumain ng lugaw. Naalala mo pa pala. Pwede ko bang hindi maalala yun? Sige na. Ako na lang ang bahala sa bata. Tuwang-tuwa siya sa pasalubong mo sa kanya. Ganyan talaga ang mga bata. Mahilig sa candy. Tinabihan ko ang pamangkin ko habang nanonood ng TV. Nang matapos kumain si Karen, inabot ko na sa kanya ang gamot at tubig. Tsaka ako naman inasikaso ang pagliligpit sa kusina. Kumpleto naman pala sila sa gamit sa bahay. Masasabi kong hindi naman sila naghihirap. Naalala ko tuloy tuwing pumupunta siya sa bahay, nangungutang siya ng delata o noodles. Nang makatapos sa ginagawa ko, tsaka ako siya binalikan. Mukhang hindi naman kayo hikahos sa buhay. Kaya nagtataka ako kung bakit kailangan mong pumunta sa bahay para mangutang sa tindahan. Dahilan ko lang yon para makausap ka. Kasi dati, palapit pa lang ako, umiiwas ka na eh. Kung utang nga naman ako sa'yo, may dahilan ka para kausapin ako. Hindi ka ba nagsasawa sa pagsusungit ko sa'yo, ha? May dahilan ka naman para magsungit eh. Sa ating magkakapatid, ikaw lang ang hindi lumayo sa akin. Kung sino pa yung bunso at hindi ko matagal na nakasama. Sa halos araw-araw mong pagtawag sa amin noon,
para na rin kitang kasama. Sana ate, magkaayos na tayo. Pwede naman. Napapagod na rin kasi ako sa pakikipagtalo sa'yo eh. Sa araw-araw na lang na may kaaway. Bawasan mo na lang ang pagiging masungit mo. Sigurado marami ka pang magiging kaibigan. Okay na sa akin na si Jelay lang ang kaibigan ko. Sorry ate kung binigo kita ha. Kung tutuusin, Karen, hindi mo ako binigo. Tinapos mo pa rin naman ang pag-aaral mo eh. Kahit buntis ka na noon. Napatawad mo na ba ako ate? Oo, bunso. Napatawad na kita. Salamat ate ha. Akala ko habang buhay mo na akong hindi mapapatawad. Kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula ulit tayo na ha. Walang samaan ng loob. Oo. Siya nga pala, uuwi ka pa ba ngayon? Hindi na muna. Babantayan ko kayong mag-ina hanggang bumuti ang lagay mo. Salamat ha. Makakasama ka namin dito sa bahay. Pagpapatawad. Yun nga siguro ang kailangan ko para maalis ang bigat na dinadala ko dito sa dibdib ko. Naging magaan na ang pakiramdam ko ng mga sumunod na araw. Pero hindi ang kababalaghan na nararanasan ko sa mismong bahay ko. Katulad ng araw na yun. Galing ako sa palengke. Pag-uwi ko sa bahay sa sahig may mga natuyong talulot ng bulaklak. Ang labis na pinagtataka ko kung saan galing ang mga yon. Nakasara naman ang mga bintana ko kaya walang papasukan ng mga yon. Masaya ako at bati na kayo ng ate mo. Sabi ko sa'yo bibigay din yun. Hindi nga ako makapaniwala na pinuntahan niya ako dito sa bahay at inalagaan. Hindi ka rin matiis ng ate mo. Mamaya pupuntahan ko siya para makipagkwentuhan. Maiba nga pala ako ate Jelay. May balita ka ba kina Mang Lucas? Wala nga Mula nang mamatay ang anak nila, hindi na sila lumalabas ng bahay. Kahit nga yung mga anak nila hindi ko na rin nakikita. Sana naman wag na nilang gantihan si ate Helen. Ang dami na niyang naranasang hirap para pagdusahin pa nila sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Masyado kasi silang nabubulagan sa galit. Kaya pala namatay ang anak nila dahil matagal lang may sakit. Kahit bigyan pa sila ng gamot, hindi rin gagaling ang binatilyo. Matagal na silang may galit kay ate. Dahilan na lang nila yun para makaganti. Kausapin mo ang ate mo. Baka sa'yo, makinig siya. Kakausapin ko talaga siya. Hindi kasi pwede na magpakampante lang tayo. Lalo na may masamang binabalak ang mag-asawa. Mahirap kasing kumbinsihin ng ate mo kasi hindi naniniwala sa kababalaghan. Nang mga oras na yun nakasiksik ako sa sulok sa sala ng bahay ko. Tinatakpan ko rin ang dalawa kong tenga. Meron kasi ako naririnig na bumubulong. Sobrang lapit lang niya sa akin. Humihingi siya ng gamot sa akin para daw mailigtas ko ang buhay niya. Ngayon ako nakakasiguro na boses yun ng anak ni Lucas. Tigilan mo na nga ako! Wala akong kasalanan sa'yo! Hindi ako ang pumatay sa'yo! Tama na! Tama na! Pakiusap! Araw-araw ganun ang nararanasan ko. Pakiramdam ko konti na lang bibigay na ako. Hanggang sa pagtulog ko hindi pa rin ako pinatatahimik. Mabuti na lang dumalaw sa akin si Jelay. Hindi ko na napigilang mapaiyak sa harapan niya habang kinikwento ang nangyari. Hindi multong gumagambala sa'yo. Paano mo ipapaliwanag ang nangyayari sa akin? Ang mga tuyong talutot ng bulaklak! Ang boses ng binatilyong yon! Inahon ka muna. Palagay ko may gumagawa nito para takutin ka. Ang mag-asawa kaya? Wala nang ibang gagawa nun. Sila lang ang may matinding galit sa'yo. Gusto siguro nila akong masiraan ng bait. Hindi nila magagawa yun sa'yo. Basta magpakatatag ka lang. Hindi magtatagumpay ang masama nilang balak. Oo,
Lalabanan ko ang takot ko. Bakit hindi mo muna dito patulugin ng mag-ina para may kasama ka? Ayoko na silang madamay pa sa nangyayari sa akin. Naisip ko lang kung may mga kasama ka, hindi nila magagawa na takutin ka. Hindi na, Jelay. Ayoko rin na makaabala pa ako. May pamilya na siya. Dapat, asawa at anak niya ang kasama niya. At hindi ako. Nag-aalala rin si Karen sa'yo. Huwag mo namang ipagkait sa kanya na damayan ka. Ikaw na nga ang bahala. Hindi pa kasi siya nagagawi rito ngayon eh. Ako nang bahala magsabi sa kanya. Pupuntahan ko siya mamaya. Nung gabi na habang nagsasara ko ng tindahan, dumating ang mag-ina. May dala silang maliit na bag na pinaglalagyan ng gamit nila. Pinatuloy ko na sila sa bahay. Yung bakanting kwarto ang pinagamit ko. Habang naghahaponan, nag-uusap kami ni Karen. Ang anak naman niya na nauna ng kumain, naglalaro sa sala. Pareho lang kami ng hinala ni Ate Jelay. Yung mag-asawa lang na yun ang pwedeng gumawa nito sa'yo. Paano kaya nila nagagawa ang ganitong pananakot sa akin? May usap-usapan nga ang mga taga rito na may alam sa itim na mahika ang mag-asawang yun. Kapag ganon, madali lang sa kanila na takutin ka. Karma na rin siguro ito sa akin. Ang sama ko kasi. Naku, huwag mong sabihin yan, ate. Isipin mo na lang na pagsubok ito sa'yo para hindi ka na maging masungit. Siguro, kung pinautang ko lang ng gamot si Lucas noon, baka humaba pa ang buhay ng anak niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi naman pati ang gamot na ibinebenta mo ang tamang gamot para sa sakit ng binatilyo. Paano nga kung binigyan mo, tapos mas lumala ang sakit, di ikaw pa rin ang sisisihin ng mag-asawa. Wala nga talaga akong paglagyan. Matagal nang may galit sa'yo si Mang Lucas dahil hindi siya makautang ng alak sa tindahan mo. Aaminin ko, ngayon na nandito kayong mag-ina, nawala ang takot ko. Hindi tatalabang ginagawa nila dahil may kasama ka. Salamat kasi nandito kayo. Kahit pansamantala lang, sobrang saya ko. Hindi na kami mawawala sa'yo. Lagi na kaming nasa tabi mo kapag kailangan mo kami. Mula nga nung nasa bahay na ang mag-ina, wala na akong nararamdamang kakaiba sa bahay ko. Pero nanghihina naman ako. Tuwing umaga, pakiramdam ko pagod na pagod ako. Napansin ko rin ang mga pasa sa binti ko. Nagtataka naman ako kung saan ko yun nakuha. Hindi ko na lang yun binanggit kay Karen para hindi na siya mag-alala. Nung hapon habang sumundo ng anak si Karen, nakatambay naman ako sa tindahan ko nang biglang dumating si Lucas. Hindi ko na siya nakilala dahil payat siya at mahaba ang buhok. Nagmukha din siyang taong grasa dahil sa dumi niya. Lucas, ikaw ba yan? Sino pa ba sa akala mo? Anong nangyari sa'yo? Bakit mo naman pinabayaan ang sarili mo? Walang dapat sisihin kundi ikaw. Bakit ba lahat na lang nang nangyayari sa inyo eh? Ako ang sinisisi nyo. Ikaw naman dapat. Ikaw ang pumatay sa anak namin. Dahil sa'yo nawalan kami ng mabait na anak. Malinis ang konsensya ko. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng anak mo. Kayo nga itong may ginagawa sa akin eh. Akala mo yata hindi ko alam. Kahit anong pananakot ang gawin nyo, hindi ako papatalo sa inyo. Alam ko na matapang ka. Tignan ko lang sa gagawin ng asawa ko. Kung hindi ka magmakaawa sa amin. Lucas, tigilan nyo na ako. Bakit? Natatakot ka na ba, ha? Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Habang kami nagdudusa sa pagkamatay ng anak namin, hindi ka namin patatahimikin. Malapit ka nang magbayad. Lucas! Sandali lang! Lucas! Ay, ano na naman kaya ang pinaplano nilang mag-asawa? Ilang araw pagkatapos ng pag-uusap namin ni Lucas, may ibinalita sa akin si Karen. Patay na raw ang lalaki. Parang wala daw ito sa sarili habang naglalakad malapit sa eskwelahan. Bigla na lang daw itong tumawid kaya nahagip ng jeep. Kahit nagagalit ako sa kanya, mas nanaig pa rin sa akin ng awa.
Siguro nga sobrang pag-iisip sa anak na namatay kaya nawala siya sa sarili. Sigurado ako na naman ang sisisihin ni Mering sa nangyari sa asawa niya. Yun lang yata ang kayang gawin ng mag-asawang yun. Sisihin ng ibang tao. Kahit ang mga tao, ramdam ko na ako ang sinisisi nila. Konti na nga lang ang bumibili sa akin eh. Doon na sila sa malayong tindahan pumupunta. Kahit dito sa akin ang mas malapit. Ganyan talaga sila ate, mga salawahan. Tsaka bago pa lang kasi ang tindahan na yun kaya dun sila bumibili. Babalik din ang mga customer mo. Kahit hindi na, baka isara ko na lang ang tindahan ko. Bakit naman? Gusto ko muna kasing magpahinga. Napapagod kasi ako eh. Yan nga din ang napansin ko sa'yo. Pagising pa lang parang hapong-hapo ka na. Hindi ko nga alam kung bakit pagod na pagod ang pakiramdam ko. Hindi ko sana ito sasabihin sa'yo pero hindi ko na maitago. Ang dami kong pasa sa katawan. Nagsimula ito sa may binti ko. Oo nga ate, para kang hinampas ng tabla sa laki ng pasa mo. Masakit ba? Oo, sobrang sakit. Minsan nga naiiyak na lang ako sa gabi. As madalas kasing kumirot kapag matutulog na ako. Kaya lagi rin akong kulang sa tulog. Bakit parang may gumagalaw sa loob ng pasa mo? Napansin ko nga rin yan eh. Ano kaya ang nasa loob niyan? Hindi ko alam. Siguro ipatingin na lang natin para makasiguro tayo. Tatawagin ko si Mang Simeon. Karen, hindi ako naniniwala sa matandang yon. Mabuti pa, sa doktor na lang tayo pumunta. Sige ate, ikaw ang bahala. May hinala kasi ako kung ano ang nangyayari sa'yo eh. Sinamahan naman ako ni Karen ng araw na yon. Nang ipakita ko ang mga pasa ko sa doktor, sinabi lang nito na baka anemic ako at kailangan lang uminom ng gamot. Tingin ko sa doktor wala man lang pag-aalala sa pasyente niya. Lahat ng sinabi ko normal lang naman daw. Para makasiguro kinuhanan na rin ako ng dugo. Pero normal naman lahat ng pagsusuri sa akin. Nakakapagtaka na ganun lang ang reaksyon ng doktor. Samantalang nag-aalala talaga ako sa kalagayan ko. Sa abot ng kaalaman ko, kung tama ang hinala ko na kinukulam ka, hindi talaga nila nakikita ang tunay na kalagayan ng pasyente. At laging normal ang resulta ng check-up. Naku Karen, baka nga kinukulam talaga ako gaya ng sinasabi mo. Dahil kung normal na sakit ito, hindi pwedeng hindi nila malaman kung anong klaseng sakit ito. Mas lalo ngang dumami ang mga pasa mo. Tsaka bakit pumipintig-pintig? Giniginawa ko, Karen. Magpapahinga na lang muna ako. Sige ate, ipapatawag ko na rin si Mang Simeon sa kanila. Sana dumating na siya. Gusto ko na rin kasing malaman kung anong klaseng sakit ito. Habang nagpapahinga ako, dumating naman si Jelay. Sinabi ng kapatid ko ang kalagayan ko. At ang hinala niya baka kinukulam ako. Pumasok sa kwarto ko si Jelay. Tiningnan niya ang mga pasa ko na nagkaroon na ng mga nana. Naging sugat na rin ang iba kong pasa. Napatakip pa siya ng bibig nang makita na may gumagapang na alupihan sa ilalim ng kumot ko. Tama ka nga, Karen. May kumukulam sa ate mo. Bakit kaya wala pa si Mang Simeon? Kailangan magamot na niya si ate bago mahuli ang lahat. Huwag ka mag-alala. Nagbili na ako sa asawa niya na papuntahin agad dito kapag dumating si Mang Simeon. Alam mo naman na maraming ginagamot na matandang yun eh. Habang tumatagal kasi, palala ng palala ang kalagayan ni Ate Helen. Sabi ko na nga ba meron kung ano sa pasa niya eh. Naiintindihan kong pag-aalala mo. Parating na rin siguro si Mang Simeon. Si Aling Mering ang may kagagawan nito. Siya na nga. Nasisiguro ko din na kahit humingi tayo ng pasensya sa kanya, hindi rin niya babawiin ang karamdaman na ibinigay niya kay Helen. Kababati lang namin ni Ate Helen. Ayokong mawala siya sa akin. Hindi siya mawawala sa atin. Ipagdasal na lang natin siya na malampasan niya ito. Oo. Tumatawag yata si ate. Puntahan natin siya. Pinilit kong maupo kahit hirap na hirap akong igalaw ang katawan ko.
Nagising kasi ko na parang may gumagapang sa higaan ko. Pagpasok ng dalawa, sinabi kong may mga alupihan sa kama. Tanggalin niyo ang mga yan! Dali! Oo, Karen, kumuha ka ng kandila at sindihan mo. Sige, teka lang, kukuha na ako. Huwag ka nang matakot, ate. Saan ba galing ang mga yan? Bakit napakarami nila? Sa palagay ko, galing sila sa mga pasa na naging sugat mo. Alam mo na siguro na may kumukulam sa akin. Mamamatay na ba ako? Gaya ng ibang biktima ng kulam. Hindi, Mari. Kaya ipinatawag na namin si Mang Simeon eh. Sigurado ka ba na magagamot niya ako? Oo naman, magtiwala ka. Ito na, ate, ang kandila. Ako nang bahala sa mga insektong ito. Napapasok ako! Paano nangyari yun? Ang mga insekto naman ang sinusunog ko. Mukhang nararamdaman ni ate ang ginagawa mo sa mga insekto. Pasensya ka na, Mare. Hindi namin mapapatay ang mga to. Si Mang Simeon na lang talaga ang pag-asa natin. Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Baka naman huli na siya kapag dumating. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Baka nga nasa malapit na yun eh. Sana nga. Salamat at nag-alala ka sa akin. Puro ka na lang salamat. Kaibigan kita. Kaya ako to ginagawa. Mahal ka namin. Kapag natapos na ito, kailangang makapag-banding tayo ni Karen. Ayokong mangako na magagawa ko pa yan. Naging kainip-inip ang mga sandali. Ang mga alupihan na dagdagan pa ng iba't ibang insekto na lumalabas sa mga sugat ko sa balat. Nasa labas naman si Jelay para abangan ang pagdating ng manggagamot. Nagtataka na kasi siya kung bakit natagalan ng matandang lalaki. Nang sa wakas dumating na ito, ipinaliwanag ng matanda na habang papunta siya, may humarang daw dito at pinagtangkaan ang buhay niya. Mabuti na lang daw lagi siyang handa. Mabuti naman po, dumating na kayo. Umaabot na po sa mukha ni ate mga pasa na nagiging sugat. May humarang kasi kay Mang Simeon at munti ka na siyang mapahamak. Kaya din siya natagalan sa pagpunta niya dito. Nakilala niyo po ba kung sino siya? Oo, si Mering. Ayaw niyang magamot ko si Helena. Binulag niya siya ng matinding galit dahil sa magkasunod na pagkawala ng kanyang anak at asawa. Wala namang kasalanan ang kapatid ko sa kanya. Alam ko, pero ang pusong puno ng puot ay bulag sa katotohanan. Sige na, iwan niyo muna kami ni Helena. Gagamutin ko na siya. Sinulyapan pa ako ng dalawa na ginantihan ko ng ngiti bago sila lumabas ng silid. Sa sala pa na yan dasal ni Karen sa isip niya. Hindi ko rin maiwasan na maawa kay Aling Mering. Alam ko na mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon. Hindi sapat na dahilan ng pagkawala ng anak at asawa niya para gawin niya to sa kapatid ko. Oo naman, pero sabi nga ni Mang Simeon, binalot na ng puot ang puso niya. Iligtas niyo po ang ate ko. Lahat ng pagsisilbi gagawin ko para sa kanya. Mula noon, puro na lang hirap at sakripisyo ang ginawa ng ate mo eh. Hanggang ngayon ba naman puro pa rin paghihirap? Habang ginagamot ako ni Mang Simeon, hindi ko alam kung dala lang ng nararamdaman kong sakit kaya nag-hallucinate na ako. Nasa tabi ko sina tatay at nanay. Meron silang sinasabi pero hindi ko naman marinig. Baka pati pandinig ko naapektuhan na rin. Tay, sinusundo niyo na ba ako? Tapos na ba ang misyon ko rito sa lupa at sa mga kapatid ko? Sana po, proud kayo sa akin. Natupad ko ang pangako ko sa inyo. Napagtapos ko po ang mga kapatid ko. Nakikita ni Mang Simeon na may kinakausap ako. Hinayaan niya lang ako dahil alam niya na nahihibang lang ako dahil sa taas ng lagnat ko. Patuloy siya sa pag-usal ng orasyon para labanan ng kapangyarihan ni Mering. Noon pa alam niyang malakas ang babae dahil nasa lahi nila magagaling na mangkukulam.
Ang paraan na ginamit ito ay isa sa pinakamalakas at mahirap labanan. Kinakausap din niya ito sa isip para bawiin ang sumpang iginawad sa akin. Pero matigas siya at nanaisin na lang na mamatay. Noon pa'y binalaan ko na kayo na tigilan nyo na ang pangungulam. Siguro nga tanging kamatayan lang ang makakapigil sa'yo. Wala na akong pagpipilian pa. Isang mabigat na desisyon ang ginawa ni Mang Simeon para lang mailigtas ako. Ibinalik niya ang sumpa sa nagbigay sa akin. Makalipas ang ilang sandali, unting-unting naghilom ang sugat sa balat ko. Pati ang mga insekto na nagkalat sa sahig naging abo lahat. Ilang sandali pa, pinapasok na ni Mang Simeon ang dalawa. Mangiyak-ngiyak pa silang lumapit sa akin at pinagmasdan ako. Nakatingin din ako sa kanila. Nagtaka pa ako kung bakit sila nakatayo sa tabi ko. Dahil sa pagkakatanda ko, nakikipag-usap ako sa mga magulang ko. Huwag na kayong mag-alala. Magaling na si Helena. Wala na rin gagambala sa kanya. Ano pong nangyari kay Aling Mering? Baka sa mga oras na ito ay nag-aagaw buhay na siya. Ibinalik niyo sa kanya ang sakit ni ate? Oo, wala akong pagpipilian. Ayaw niyang makipagkasundo. Kailangan kong iligtas ang ate mo. Sa tingin ko yun na rin ang gusto niyang mangyari. Maraming salamat po sa inyo, Mang Simeon. Wala yun, Iha. Habang nabubuhay ako, patuloy akong manggagamot. Hindi nagtagal, nagpaalam na rin si Mang Simeon. Inihatid siya ni Jelay hanggang sa may pinto. Pagod na lang ang nararamdaman ko at wala nang matinding sakit sa balat ko. Nagpapasalamat talaga ako dahil natapos na rin ang paghihirap ko. Wala na si Aling Mering ate. Ibinalik sa kanya ni Mang Simeon ang sumpa na ibinigay sa'yo. Akala ko pa naman makakausap ko pa siya. Gusto ko pa naman sanang humingi ng tawad sa kanya. Wala na kasing pagpipilian si Mang Simeon. Mahirap din sa kanya ang naging desisyon dahil manggagamot siya. Nagpapagaling ng mga may sakit tapos kikitil siya ng buhay. Dati, hindi ako bilib kay Mang Simeon. Ang dami ko kasing hindi pinaniniwalaan eh. Yun pala, siya pa ang magliligtas sa buhay ko. Siguro naman naniniwala ka ng meron talagang kababalaghan na mahirap ipaliwanag kahit ng siyensya. Oo na, naniniwala na ako. Baka nagugutom ka na ate, ikukuha kita ng pagkain. Mamaya na, may gusto kasi akong sabihin sa'yo. Anong gusto mong sabihin? May masakit pa ba sa'yo? Wala na akong nararamdaman. Itatanong ko lang sana kung ayos lang ba na iwan ko sa'yo ang tindahan? Ha? Bakit naman? Para may sarili kang kita. Sigurado ako na magiging mabait kang tindera kumpara sa akin. May plano ka bang umalis ulit? Oo sana. Sasamantalahin ko na malakas pa ako bago magretiro sa pagtatrabaho. Kung yan ang gusto mo, pero sana ate, hindi ka na magtagal doon. Siyempre gusto ko rin na makasama kita na malakas ka pa. Yung pwede pa tayong makapag-bonding. Oo naman. Baka sa pagtatrabaho ko ulit nahanap ko ulit ang sarili ko. Basta bumalik ka agad ha. Mas gusto ko sanang makasama ka na lang Pero alam ko na hindi ka rin papapigil. Alam ko na meron akong babalikan na matatawag kong pamilya. Kayo yun ni Jelay. Mahigpit pang yumakap sa akin si Karen. Hindi ko na rin napigilan na mapaiyak. Alam ko sa muli kong pagbabalik, meron akong kapatid na naghihintay sa akin. Ganon siguro kapag batak sa trabaho, hinahanap din ng katawan. Lalo na ang ate Helen mo na 45 pa lang. Kaya nga sinusuportahan ko na lang siya sa plano niya. Mabilis lang naman ang mga taon. Siguro, paraan na rin niya yun para maghilom ang mga sugat sa puso niya. Siguro nga, sana sa pagbabalik niya, nakalimutan na niya ang nagpapahirap sa kanya. Siya nga pala, nakipag-usap ka na ba sa mga kapatid mo? Hindi pa, pero balita ko, hindi magandang lagay ng kabuhayan ni Kuya Arnold.
Siguro karma na rin yun sa kanila ng asawa niya sa ginawa nila noon kay Ate Helen. Mabuti pa, mag-umpisa na tayo magluto para pagdating ng ate mo nakahanda ng lahat. Kailangan maging espesyal ang huling pagsasaluhan natin. Matagal na ulit bago natin siya makakasama. O sige, wag na natin pag-usapan ng mga malulungkot na pangyayari. Kailangan masaya tayo pag uwi ni ate para hindi siya malungkot sa pag-alis niya. Hindi muna ako umuwi. Dumaan pa kasi ako sa simbahan para magdasal. Una, humingi ng tawad dahil matagal ako nakalimot sa kanya. Humingi rin ako ng tawad sa pamamagitan niya sa lahat ng taong nagawan ko ng masama. At pasasalamat dahil binigyan niya ako ulit ng pangalawang buhay para maituwid ko ang mga pagkakamali ko. Habang may buhay, laging may pag-asa at pagkakataon na makapagsimula muli. Maraming salamat Miss Gwen sa pagpili ng aking kwento. Habang sinusulat ko to, umiiyak ako. Dahil sa wakas, napakawalan ko na ang pait sa aking nakaraan. Naway may napulot na aral ang inyong mga taga-subaybay sa ibinahagi kong karanasan. Wakas.